ituloy natin yung kwento guys after our wedding, vacation, tapos sa pag-process namin ng visa. So, after our wedding that day guys is lumipad kami sa Cebu para doon kami mag-honeymoon and first vacation. So, 1 week lang kami nagstay sa Cebu guys kasi nga kailangan na bumalik ng husband ko sa kaniyang country. So, before siya bumalik sa kaniyang country guys is hinatid muna niya ako sa Butuan City kasi nga hindi niya ako pinabayaan kasi alam niya na first time ko talaga na mag-travel alone. So, hindi ako mag-isa nung bumalik dito sa Butuan guys. So, sinamahan talaga niya ako. Tapos, yung flight niya guys is gabi doon. So, pagkarating ng ano dito guys, ng airplane dito, sinundo ako ng mama ko and he was with me. And then after that guys is 1 hour, pumalik siya agad sa airport. Tapos doon, lumipad na siya padulong sa kaniyang country. So, 2 months lang siyang nagstay sa kanyang country guys kasi nga mayroon siyang trabaho at gusto sana niya na masama niya ako kaagad but hindi nangyari yon. So yun nga guys, bumalik na siya dito after 2 months sa Pilipinas guys para mag-process na kami ng visa namin. Pero na ano namin guys ba, na find out bitaw namin na hindi kami nakapag early endorsement or advance endorsement kasi nga hindi namin alam at walang nagpapaalam sa amin na kailangan pala yun at magbabayad pala ng ganyan. So sinabi ng office sa City Hall guys na hindi namin makukuha yung marriage contract namin, yung original, kasi nga under process pa. So, after 6 months pa namin makukuha. So, parang nalito kami guys ba. So, kami ba, how can we process the visa without the marriage contract? Kasi nga, sabi daw nila, madali lang daw makapunta sa Europe or lalo na sa kaniyang country. Kasi nga, may mag-asawa na kami, may proof of relationship na kami, at meron na din proof na accommodation, especially pera, mga ganyan. So, nag-ask kami sa office kung pwede ba namin kunin yung temporary marriage license na lang para tatakan doon at panotarize na that was just temporary. So, yun nga guys. So, itong nakuha na namin guys, after namin nakuha, nag-process kami ng ibang paper namin, mga requirements, lumipat kami sa Manila. Pero that time guys, meron kaming agent. So, hindi namin nakalain guys na that time pala is parang hindi pala para sa amin yun ba na mapunta talaga ako guys kasi nga gustong-gusto na talaga ng husband ko na madala sa kanilang country kasi nga yung mga students niya is nagchat-chat na sa kanya nga kailan daw siya makabalik sa kanilang country kasi daw they need my husband because my husband is a coach there. So marami siyang mga tauhan nito doon like students. Yung mga students niya guys is mga ano na rin may edad na, meron ding adult like teenager, especially children. So marami talaga guys. So, nagstay kami sa Manila guys, like 2 months talaga guys. So, after that guys, is pumunta na kami sa agent guys. Sa agent namin para i-process, nagbayad kami doon guys. Sobrang laki-laki talaga yung nabayad namin doon guys. So, that day guys, na may appointment na. So, nag-wait kami ng 2 weeks for the appointment sa embassy. Kasi nga sila yung nagpaano ng appointment sa agent. So, pagdating na namin sa embassy guys, is yung husband ko hindi siya nakapasok doon. Kasi nga, hindi daw siya ang nag-set appointment or hindi siya yung nag-apply ng visa. So, ako lang yun at ang agent. So, yung kasama ko is ang agent. So, nun guys. So, after that guys is nagbayad na kami doon. So, walang refund yung money mo if ever magbabayad ka doon sa embassy. So, kami na yung panghuli na tinawag guys sa embassy guys. Pero, meron talagang problema guys sa pag-process ng agent ng lahat ng mga requirements doon guys. So, hindi ako nakasagot sa kanila guys ba? Kasi nga, meron akong agent na nag-manage sa lahat. Pero nasabi na namin para nag-meeting na kami guys ba ng agent, tapos ako guys and may husband na kaming dalawa ang lilipad sa sa Austria. So yung husband ko yung kasama ko, hindi lang ako. Pero nakalagay doon sa paper guys is ako lang. So I was really like guys ba na nalilito talaga ako na yung nakalagay diyan is 2 person. Pero sa isang requirements naman guys is only 1 ako lang. So yung nag-interview sa akin guys is na sila ba, nalilito or nagdadalawang isip sila. So may tinatawagan sila guys kung okay lang ba. And also, sabi niya na kailangan daw namin mag-book reservation daw kami for flight again. So 5 PM daw mapasa na daw namin. So of course guys, we are relying to the agent at that time kasi nga akala nga namin everything was okay, everything was good, everything was perfect, pero hindi pala. So, nag-pray talaga yung husband ko at ako guys na merong miracle na maaprubahan ako. So, after that guys, pumunta kami sa Boracay. So, doon muna kami nagstay after 15 days or after 30 days na siya guys para mag-approve kasi yung mga guys sa embassy guys kung pwede ka ba makalipad doon. Pero,
nakaano kami ng bad news guys na hindi pala. So before that happened guys, sinabi na talaga ng husband ko na kapag hindi maaprubahan yung visa ko, okay lang naman kasi baka may other plan si God para sa amin at saka maybe hindi para talaga sa kasi na-feel talaga ng husband ko na hindi ako ma-approvean because of that kind of problem. Doon sa flight reservation talaga kami nagka-problema. So lahat naman siya good guys, doon lang talaga parang nagdadalawang isip yung embassy na aprubahan ako. Pero hindi namin siya kasalanan guys kasi nga nagbabayad kami sa agent para ma-process ang lahat. Para wala na kaming problema ba, mga ganyan. So, hindi kami nag-DIY that time guys kasi nga gusto namin na mas madaliin para makapunta kaagad ako sa kaniyang country kasi nga importante yung trabaho. So, nakatanggap kami ng tawag guys sa agent na yon. Sabi niya, "Ay, sorry ma'am, na disapprove yung visa." Pagkatapos guys, sabi ng husband ko, "Ha, bakit na disapprove?" Hindi ang agent ang mag-approve kung hindi ang main embassy talaga siya guys. So parang lungkot kami ng husband ko ba, parang akong na disappoint that time guys, diba? Kasi nga I really expect na makakapunta ako doon sa kaniyang country at masasamahan ko ng yung husband ko. So we are both disappointed and we are both sad that time guys. But yun nga guys, nagpray kami ng husband ko pero sinabi na talaga namin guys na kapag hindi maaprubahan, well, it is tend na hindi muna ako makapunta doon. Parang may plano si God para sa aming dalawa, baka magstay pa kami dito sa Pilipinas or hindi, mga ganyan. Kapag hindi, so my husband will move here and to visit me or to stay here many months para sa aming pagsasama, mga ganyan. So pumunta na kami sa agent guys para kuhanin yung namin passport. So, I really feel so much sad that time guys, pero I know naman na baka hindi talaga para sa akin. We should accept it. Kasi nga, hindi natin ma-force yung gusto nating gawin sa buhay. Kung hindi para sa atin, do not force it. Kung para talaga sa atin, well, maaprubahan or mayroon talagang way. So, bumalik kami dito sa Butuan guys. So, my husband, bumalik siya sa kanilang country. Agad, kasi nga, sobrang busy na talaga doon. Marami ng mga estudyante niya na kailan siya makakabalik doon kasi kailangan talaga nila yung husband ko kasi nga walang ibang coach. So, yung husband ko lang. So, in that time guys is nag-video call kami ng husband ko. So, we planned na lang guys na hindi na lang muna kami mag-process ng visa until hindi namin makuha yung marriage contract. Kasi nga, yung marriage contract is the most important na proof relationship kayong dalawa. Kasi that time guys, nung inasa namin yung temporary marriage contract, hindi pala siya approved. So, disapproved siya guys. So, that time, we are just trying to process it if mag-work ba siya or hindi. Pero hindi man siya nag-work kasi problema namin is yung flight reservation, nagkamali nga doon sa agent. At number 2 is yung temporary marriage contract. So, nagplan na kami ng husband ko is dito muna kami sa Pilipinas. Tapos, mag-move muna siya dito guys bago kami mag-process ulit ng visa. So, my husband said, gusto lang niya na mas ma-enjoy yung time ko dito sa pamilya ko. Kasi nga, sabi niya, kapag nandito ka sa lugar namin, hindi mo na mabibisita yung family mo and also the weather and the people there in this country is different. So, that is why guys, na sabi niya sa akin, sulitin mo yung oras mo pagbibisita ng pamilya mo para meron ka talagang hindi mo ma-regret at the end of the day na hindi ka nakapag-spend ng time with your family. Maybe that is the God's plan for you. Na dyan muna kasi nga, God wants you to be ready. So, gusto ni God na ready ako na pumunta doon because He knows naman na I will miss my family because I never separated with my family. So, hindi talaga ako nakalayo sa kanila, guys. So, sabi ko naman sa kanya nga, yeah, it's really true kasi I'm not ready na pupunta ako sa malayo and also, hindi ko makikita ang family ko. So, that is why, guys, sa ngayon, sinusulit ko talaga na bibisitahin ang pamilya ko sometimes 2 times in a week or sometimes once in a week kasi madali lang naman mag-run yung araw guys. So, sabi naman ng husband ko, sooner mag-process ng visa namin. So, kapag mag-stay na ako doon sa kanilang country, all I can do is to video call my family ko. Like, hindi ko na sila mahahag ba, ma-physical hug or ma-physical na to. So, video call na lang kasi sabi niya, it's really different kung sa physical tsaka sa video call kasi mamimiss mo talaga. Kasi doon, walang masyadong Pilipina doon na makakausap mo. And of course, yung mga language doon is different. German language at tapos hindi lahat ng mga tao doon is makapagsalita ng English. So,
para silang hindi sila masyadong matalino sa English yung mga tao doon kasi yung first language nila is German. So even yung anak niya guys, hindi siya masyadong makapagsalita ng English. So bali pareho lang sa atin ba nag-learn tayo ng English for communication. So yun nga guys, naintindahan ko, and of course hindi ako nagmamadali na pumunta sa kanilang country kaagad. I just want to spend time and use my time for my family. At saka ma-enjoy ko dito, and kailangan ko talaga ready ako pumunta doon para sa mga ganyan. Kasi hindi talaga maging madali na malayo ka sa pamilya mo. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung bakit hindi pa ako nakapunta sa kanilang country at kung bakit na nandito pa ako sa Pilipinas, so yun ang rason. And I hope naintindihan nyo, and of course sana naintindihan nyo yung Tagalog ko. And thank you for watching.